Kamusta na mga kameds? Mai-share nga lang pala ako sa inyo kung paano magpalit ng LCD ng Vivo Y15s. So unang tatanggalin natin yung SIM card tray. So nasa taas yung SIM card tray nito. Tapos sunod slide lang natin yung kuko dun sa may gilid para matanggal yung back cover. So nasanay na ako sa pagtanggal ng back cover, ginagamit ko ay kuko. Pwede rin yung manipis na plastic na ginagamit sa pick sa parang sa gitara. Tapos sunod nating tatanggalin yung cover ng board, tapos yung connector ng fingerprint tsaka ng battery. Tapos siya na inaangat ko na nga pala yung battery ng cellphone, tapos yung connector ng LCD. Tapos siya na papainitan ko na yung LCD na papalitan natin, kasi pag hindi mo siya pinainitan mahirap tanggalin yung LCD dahil makapit yung pandikit niya. So pwede rin natin gamitin yung thinner or lighter fluid, pero ako nasanay na kasi ako na ginagamit ko yung heat gun para pangtanggal dyan sa LCD ng cellphone. So ganyan lang, papainitan lang natin siya ng heat gun pag medyo makapit yung LCD. Papainitan lang natin. So dahan-dahan lang rin sa pag-init para hindi rin masira yung frame, kasi pag masyadong nakadikit yung heat gun baka ma-damage yung frame natin. So ayan na, tinatanggal ko na yung LCD ng cellphone para mapalitan na natin to ng bagong LCD, kasi yung dating LCD nito napalitan na rin to. Nalaglag naman ng may-ari kaya nabasag yung LCD. So replacement na rin yan kaya medyo mahirap tanggalin kasi medyo madaming nilagay na pandikit yung dating nag-repair dito. So ayan na, ikakabit ko na yung bagong LCD na ipapalit ko. So nilapat ko muna siya kung fit ba, tapos sunod ko na ikakabit yung connector ng LCD, tapos ibabalik ko na rin yung battery. So ganyan lang, ilalapat lang natin ng dahan-dahan. Tapos kinabit ko na rin yung connector ng battery. Tapos wag din natin kalimutan na ikabit yung fingerprint, yung connector niya, para iwas din sa abala, kasi pag hindi mo na ikabit yan hindi gagana yung fingerprint. Tapos kabit na rin natin yung cover ng board. Tapos yung mga tornilyo na tinanggal ibalik din natin. Tapos siya na kinakabit ko na yung back cover ng cellphone. Tapos dinidiin ko lang siya para mag-lock. May lock dyan sa gilid para pag narinig mo tumunog siya, okay na yan, magla-lock na yung back cover niya. So open muna natin yung cellphone kung okay yung LCD na kinabit natin. So yan, kinabit ko na nga rin pala yung SIM card tray, pati yung SIM card, para matesting natin yung cellphone. So okay naman na, nagtatouch na yung LCD niya, wala namang problema. So may password nga lang siya kaya hindi rin mabubuksan natin. Ang malaga okay naman, working naman yung touch nya. So goods na to. So lalagyan ko na nga lang siya ng pandikit na T7000. So ganyan lang, kailangan buong paligid dun sa may frame lalagyan natin. Pero dapat sa gilid lang, huwag kayong maglalagay sa may gitna ng frame or dun sa may mismong LCD, kasi maaring makadamage tayo ng LCD. Pumasok yung pandikit na T7000 dun sa loob ng LCD. So sunod naman natin na gagawin dyan, nilagyan ko siya ng masking tape. Naubusan na ako ng scotch tape na kulay puti, so yan na muna ginamit ko, pwede rin naman yan. So yan, lalagyan lang natin siya ng tape sa bawat gilid para mas maganda yung lapat ng pandikit natin na T7000. So ganun lang, simula sa gilid pataas sa may ibabaw, kailangan lagyan din natin para yung kapit ng pandikit pantay. So yan, goods na tong cellphone na to, magagamit na to ng may-ari. Pinaparush kasi to, kailangan niya.